ay yumaman, tutulungan ko ang lahat ng nangangailangan. Yeah. Kasi po, mayabang na ako kung mayabang. Ako po dumating sa punto na naging mayaman ako. Hindi lang po mayaman na, mayaman na mayaman. Chas! Ay! Kung ako yayaman lahat, tutulungan ko rin yung mga nangangailangan. Si Mary Rose Pakingan. Rose Pakingan, I'm gonna get back to you, ha? Kasi that statement, I beg to disagree. Disagree, bakit? There's a reason for that. And I guess, I'm not sure what Emily Maguire is gonna be agreeing with this, but I would disagree with you. Si Emily Maguire, kaya nga ako hanggang ngayon nag-work pa rin dahil able pa ako kahit pensyonada na ako. Yes. Kasi sa pagtatrabaho natin, doon din tayo masaya. Mayroon tayong sa sarili natin. Mayroon tayong satisfaction na hindi yan may explain ng iba. Sasabihin, may pera ka na, nagtatrabaho ka pa. Yun ang hindi nyo alam. Ang mga may pera, lagi yan nagtatrabaho. Kasi masaya yan sila habang sila ay nagtatrabaho at kumikita. 'Di ba? Buhay na yan. Dapat ganun din ang ating iisipin, no? Hindi dahil may pera, hindi na magtatrabaho. That's just my thought. Okay, let's go back to you, Mary Rose Pakingan. Salamat sa yung comment. Nung mga bata-bata ako, pinalaki ako, as I've said, hindi ako pinalaki sa silver platter. So, ika nga kung sa mga nagtatrabaho na sa opisina, paycheck to paycheck. Sa mga magsasaka, kayod dito, kayod doon, kayod dito, kayod doon, walang katapusan. At iisipin ng parents ko kung ano na naman ang kakainin nila bukas, di ba? So, let's talk about it, Mary Rose. Kung ako yayaman lahat, tutulungan ko rin yung mga nangangailangan. Sa dami ng tao sa mundo, hindi lahat yan matutulungan mo. At hindi lahat ng taong nangangailangan ay nangangailangan talaga. Dahil kapag lahat ang ginawa mo yan, diplit ikaw lahat sa isang araw, ubos yan. So you gotta think about, not just about tulong, anong klaseng tulong ang gagawin mo. Kasi nakakapagod ang tumulong. Believe it or not, nakakapagod ang tumulong. Pero masaya kapag tinulungan mo ang isang tao at nag-multiply ang kanyang ginagawa dahil sa pagtulong mo sa kanya, yun ang very satisfying na pagtulong. Pero kung nagbigay ka lang ng isda sa kanya, ilang oras sa isang araw, 3 beses kakain yung tinulungan mo ubus na, ma-appreciate ba niya yan next year? Baka nga hindi ka na maalala Yung pagbigay mo sa kanya ng worth of, let's say, 5 kilos of isda. Siguro pwede yan kung titipirin nila within maybe masyadong matipid at kunti lang sila kumain 1 week. Sabihin natin yung 5 kilos of isda. Baka hindi ka na nga, balang araw, hindi ka na maalala Maalala mo yan kasi ikaw ang tumulong. Pero maalala ka kaya? Subukan mo. Paano mangisda? Turuan mo siyang paano mangisda. Ikaw, kunyari ikaw ay mananahe. Turuan mo kaya siyang manahe nang hindi lang siya nakadepende sa iyo at humihingi ng humihingi. Dahil nakakapagod yan. Hindi tayo ocean, karagatan na hindi natutuyuan ng tubig. Hindi. Tao tayo. Madideplete at madideplete. Mayroon tayong puso na napapagod. Mayroon tayong utak na nag-iisip na we have to weigh down. Ano bang paraan para ako makatulong? Para naman sabihin hindi ka baka na ginagatasan ka. Don't do that to yourself. Otherwise, pagsisisihan mo yan. Maraming mga Pilipino na nagsisisi sa pagtulong sa mga kamag-anak na supposedly, masaya dapat yan. Masaya dapat tayo tumulong. Ang kaso, pag na-deplete na ang lahat ng resources mo, masaya ka pa ba? Sige, let me check. Sasabihin mo ba, di ba, maraming nagrereklamo, yan, tinulungan ko yan noon, pero hindi na namamansin. Oo, hindi namang utang. Lahat ba? Nagbabayad ng utang na loob? Hindi. Ang utang na loob ay utang na loob. Hindi na yan binabayaran. Nasasa kanya na yan kung magbabayad siya sa iyo. Pero ikaw, isipin mo, tumulong ka. Hanggang dun lang yon. So, pagka tumulong ka, wag mo na siyang sisilingin at sasabihin, tinulungan kita noon. Kung mayroon kayong sinabi na parang kontrata ba, tutulungan kita ngayon, paaralin kita, alagaan mo ako pagtanda ko. Kung wala kang sinabi, at saka sa pilitan na yan, sigurado ka, aalagaan ka, magkakaasawa ang mga yan Lilipat lang yan sa isang lugar o hindi na kayo magkikita, makakalimutan niya ang relasyon niya sa iyo.
Utang na loob yun. At yun na nga, madideplete ka at magsisisi ka kapag kaganyan. So, dapat i-weigh natin na hindi kayo madideplete. When I say, hindi ka mauubusan. Hindi ka mauubusan ng resources, kung ano mang tinutulong mo sa kanya, kung pera man yan, kung ano man yan, yung skills mo, pagturo mo kung saan, i-weigh down para hindi ka, yung oras mo, para hindi mo pagsisisihan. Masaya ka lang tumulong. As I've said, ang sarap tumulong. But you have to weigh down. Hindi lahat ng tinutulungan ay lahat yan matutulungan. Mayroon lang kayo dapat kung hanggang saan kayo ang tutulungan ninyo. At hindi rin lahat ng mga mayayaman ay tumitingin sa mga nangangailangan. Madalas yan, tutulong yan kasi mayroong gusto rin sa iyo. You have to pay it back. Believe it or not. So yun. Oh, yun. Kaya ingat tayo dyan, lalo na sa when it comes to money, ang pag-uusapan. Tambay habang nagtatahi. Alright po. Welcome, Ma'am LC Galasite. Welcome po kayo. Emily Maguire. My example is Che. Tinutulungan niya ako, tinutulungan ko din siya para sa future ng anak niya. Sana rin makahanap ako ng ganyang klaseng helper. Ang hirap makahanap pa na helper sa loob ng bahay ko na hindi ako lagi nag-aalala na paano kita matulungan. Kung hindi, kaya kita hinire para tulungan mo ako sa pangangailangan ko. Babayaran naman kita. Ang nangyayari, laging bayad. Wala namang serbisyo. Isipin niyo po paano magtumulong kasi marami nang aabuso sa mga tumutulong. Believe it or not, sasabihin ninyo dyan, oh, yung mga mayayaman, ganyan yan, ang yayabang nila. Hindi marunong tumulong sa ganito, ganyan. Oops, hold on to that. Marami rin tayong mga kakilala dyan. Kaya naman hindi yan basta-basta tumulong. Alam niyo kung bakit? Nang aabuso rin yung mga nanghihingi ng tulong. Subukan ninyong magtrabaho muna. Kung kaya niyong ibigay yung pinagtrabahoan ninyo, fantastic! Pero ang masasabi ko lang sa inyo, hindi ganun when it comes to money. Pinagpaplanuhan yan. Ayaw din ng pera ng ganyan na dumating na sa'yo tapos iwawaldas mo lang. Subukan mo. Alright? Subukan mo lang kung ano ang mangyayari sa inyo. Marami tayong mga principles when it comes to money. But let's go back here. Ako po mag-apply sa'yo. Promise, hindi ako puro kain. Sisi, okay lang sa akin ang kumain. Walang limitasyon sa akin ang pagkain. Promise. Ang akin lang, pulido ang trabaho kasi hindi ko magagawa yan. Hindi ko magagawa. Kaya, alam mo yung tipong, kaya nga ako nag-hire para sana gawin, hindi na ako ang gagawa. Diba? It's a vice versa. Ipoprovide natin yung mga needs. Pero, pakita mo naman yung kakayahan mo. Diba? You know my thoughts as well when it comes to that. Nakakadiyahing mag-hire ng kaibigan mo na ganito na milyonarya sa mundo tapos gustong mag-apply sa akin, no? Saan ka pa? Naku, someday, Sisi. Someday. Pero kung seryoso ka, pwede ka naman tumira dito sa akin. That's okay. Nagpaparinig ka na naman ba? O ano to? Nagjo-joke ka ba? O nagpaparinig ka na naman? Pero pwede kang tumira sa akin, as I've said. Hindi na ako nag-host, so you can stay. Huwag ka lang magreklamo. Hindi to kasing laki ng mansion mo dyan, ha? It's just good enough. Really good enough. Na mayroon naman makain sa refrigerator. Going back to my main talk. Hello. Sisi! Hello. Ang bilis mo ay magpakyatin. Grabe, hindi na Diba? struggle. Diba? Ganun din, may magic, besh. Para rin ako yung nasa jungle. We're talking about jungle. May ano. So, this is it. Yeah, I like your topic kasi I can relate. Actually, yung topic mo is that's how I live. Yeah. Where are you now? Nawala yung host? Nakita ko. Okay. Hindi na naman kita makita. Ewan ko ba, ba't ganito? Hayaan Ang mo na. laki-laki ka nga ng mukha ko. Huwag ka na mag-alala sa Kasi laki. si Mansanas. Hindi ko alam bakit ganyan yan. Dati naman ang gaganda ng ano niya dyan. Pero ngayon Hayaan mo ako, na. naglalaki yan ang aking mukha. Pero sige, hayaan mo na yan, Sisi. Hayaan mo na. Oh, by the way, balik ka sa topic mo tapos susundan ko. Alright, sige. Hold on. Pakilala ka muna. Mag-ahem muna ako. Medyo i-clear out ko muna yung throat ko. Pakilala ka muna, Sisi.
Hello, good morning everyone. I'm Emily Maguire at your service. Today's podcast is with Malin de Barras, her quiz. And listen carefully, marami po kayong mapupulot dito. That's it. Ayan, si Sis Emily Maguire, a good friend. Yeah. Oo, yung topic mo kasi kanina, talagang ang ganda. Hello, Marie. Hello, Leslie. Hello, hello. Yes, yung topic mo kanina, relate na relate tayo dyan. Kasi, syempre, talking about the tulong is siguro, pag may, yung ako dati kasi, ang dami kong natulungan. Yes, pero ang mga tinutulungan ko talaga is yung mga worth. Kasi hindi mo naman pwedeng tulungan lang yung basta nangailangan, tulong agad. Di ba? Kaya nga sabi ko, ay, aakyat ako dyan. Yeah, so agree ka sa sinabi ko, Sisi, sa ano natin dyan, na hindi 100%. basta tumulong na lang dahil madideplete ka talaga, gagawin ka talagang maghihirap ka at pipilitin kang itapon sa kangkungan. At pag ikaw Yes. sila pa sasabihin sa'yo, ay tumulong sa akin, no, nasa kangkungan na rin pala. Hindi. Oo. Hindi, talagang ano, ang pagtulong, ako, di ba, eye-opener sa akin din, yung mga OFW sa ibang bansa. Dahil nakita ko, example na lang yung mga nakita ko, syempre, hindi natin sila pwedeng banggitin or anything. They work hard not only for themselves. Tapos, ang ano ko dyan, sorry po, hindi ko kagigising, pero nag-exercise lang po ako ng yoga. Kaya nag-yoga ako, nag-meditate ako, tapos nag-switch ako ng aking phone, nakita ko si Malin, so nakinig ako, ganyan. So, walang ayos to, no filter. It's okay. We don't look at the beauty or beauty. We don't look at the face of the person, but what we have to look is the heart and the brain. Yun lang po. Yun ang pinaka-importante sa akin. Hindi mahalaga kung ano ang rekitetos mo sa buhay, sa mga ganyan-ganyan, di ba? Mahalaga kung ano yung nasa utak mo at saka yung puso mo. But by the way, yun na nga, pag tumulong po kasi sa tao, hindi lahat, kunwari, mayamang-mayaman ka. Mabalik lang ako doon sa topic kanina ha, nung isang nag-comment. Go ahead. Well, yeah, ano kasi, ang sabi niya, kung mayaman daw siya, bibigay ng tulong, blah, 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 blah. You know po, Kung ako hindi ay sa mayaman, Yeah. kung ako ay yumaman, tutulungan ko ang lahat ng nangangailangan. Yeah. Kasi po, mayabang na ako kung mayabang. Ako po dumating sa punto na naging mayaman ako. Hindi lang po mayaman na, mayaman na mayaman. Chas! Ay! Pero, hindi po ako... Humble nga. Ano ba yan? Humble ba yan, Sisi? Pero, hindi po ako namigay. Ang ginawa ko po, tumingin ako sa mga tao na hindi kayang pag-aralin yung sarili niya, pero masipag siyang mag-aral. So, doon ako na-inspire, natulungan siya dahil tinutulungan din niya ang sarili niya. Yun ang point ko sa pagtulong sa kapwa. Hindi yung, oh, she need it now, and then later what? Diba? Ganun po. Yes. If you look at it, and it's proven, wala yata dito na nanalo ng sa loto. Mayroon ba? Na na-maintain ang kanyang millionaires. Yeah. Because So, that's the principle, yung pag hindi mo alam humawak ng kaperahan, akala mo pera lang yan, akala mo mabait ka. At ang pinagpapasalamat ko, yung aking mga pinag-aral is tapos na po silang lahat at binabalikan po nila ako para magpasalamat. Hindi na ako naglilibre sa kanila, sila na nanlilibre sa akin. Oh, yan. Diba? Ticket naman dyan, papunta dito sa Canada. Sabihin mo sa mga foster kids mo, bayaran yung ticket papunta dito. Ang dami nila, kaya sa dami nila, so makakarating talaga dyan ako ng libre na. Tapos, tungkol naman sa spoiling the kids. Katulad mo rin ako sa pagpapalaki ng kids ko, I never introduce them that they have. I introduce them that we are living na eto lang. Ganon. Parang, ayos po yan, Ma'am Emily. Thank you, Ma'am Leslie. Yeah, ang sa akin naman, hindi namin pinamulat sa mga bata na we have this, we have like that. Actually, ang gift lang na natatanggap nila mula sa amin, every birthday and Christmas, that's it. Other than any occasion, they want us kasi alam nila na may boundary sila. Dahil siguro yun ang pinut up namin since maliliit sila. So nagbitbit na nila. They are 20 years old but still they not asking for us. Diba? Ganun lang. Kasi ako yung tipong no. Hihingi siya sa daddy niya, sasabihin niya, tanong mo sa mami mo. Tapos pagdating sa akin,
hindi mo naman kailangan, no, I need that, ganon. So, alam nila yung want and needs. So, kasi mga Yes. bata pa sila. Ah, For ah, ah. example, do you need an extra this? So, i-explain ko yan, no, I need that. So, mag-stamp siya, magdadabog siya. And then later on, sasabihin niya, ay, mommy, I don't need that. Sorry. Oh, diba? So, pag mag-give in ka, hindi dahil sa may pera ka, hindi ako madamot lalo na accepted sa aking mga anak. Pero, ang ano ko sa mga kaisipan nila is that money doesn't grow on a tree. Nag-ano ka lang, tawag dito, even a tree has to rest and grow deeper para makapamunga ito, di ba? So, in other words, we have to work for it. Yeah. So, may kwento ako dyan, tungkol dyan, na it doesn't grow like that. You know, nung maliit yung anak ko, I think he's 4 years old, humingi siya ng coins. Mom, can I have coins, please? What will you do with the coins? No, Mom, it's okay. Just give me a few coins. Binigyan ko. Nakita ko yung bata, nandun sa garden, naghuhukay. Like, what are you going to do there? Siyempre, sinusundan pa natin kasi 4 years old pa lang. So, sinusundan natin ng tingin kung saan pupunta yung bata. Sabi niya, Mom, I'm going to plant my money so that it will grow. So that I can get what... Diba? So, parang, dalawa kami ng daddy niya. Parang, oh, at least may naituro kang tama. Diba? So, anong explanation mo doon? So, anong sabi mo? So, nagkatingin lang kami mag-asawa. And then, sabi namin, why? Di sinabi nga niya, so that my money will grow, sabi niya. Then I can harvest from it. So, ang sabi namin, no, that's not the way. The way is, you have to keep it first in yung parang alkansya. You have to keep it that first. And then, when it grows, for example, you put money on it, and then later on, it will grow like that. It's not by planting it. Sabi niya, hello, Sir Ray Garcia. Hello, hello. Nagpa-podcast kami ng aking friend, si Malin Devara, Sir Coitz. Hello, sir. Hindi ko po kayo nakikita dito. So, ibig sabihin, hindi tayo connected. Yeah, kasi hello, sir. Sabihin ko na, si Ray Garcia is one of the best tutor in our hometown. And then, alam mo ba na sabi niya sa akin one time, ako nga, bilib na bilib sa iyo eh. O diba? Idolize me, get back, ganun. Hindi, kasi marami tayong natatouch sa buhay. Yung alam mo yun, yung akala mo simpleng-simpleng tao ka, tapos pero ang dami palang humahanga sa iyo. At least, hinahangaan ka, hindi nila sinasabing, oh, yan, mayabang. Diba? Diba, Miss Malin? Yeah. Totoo yan. So, hindi naman natin pwedeng ipangalandakan dito yung mga assets ni Sisi, no? Walang so, ganon. Hayaan mo na siyang magsasalita dyan. Hindi, walang ganon yun. Ang ganda ng buhay, pinagtatrabahuan. Hindi yan in one go, in one click, you have everything. You know? Hindi naman nila sasabihin na, oh, nakapag-asawa lang yan ng puti, kaya yumaman. Hindi, nakapag-asawa ka ng puti, o kung ano yan na pang-asawa mo, kung marunong ka sa buhay, marunong ka talaga sa buhay. At kung nakapag-asawa ka, yeah, lagi kasi nilang blame. O eto na ha, maging eye-opener po tayo. Hindi po dahil nag-asawa kami ng puti, kaya kami nagkaroon. Kapag nagkataon lang na bonus lang yung mga puti na yan, nakagwapuhan ng aming asawa at kagandahan ng aming lahi. Pero po, ang totoo, trinabaho din namin yan. Yes. Diba? Oh, and I agree with that. Sige, agree na lang ako ng agree. Ikaw na lang ang magsalita. Kasi yung iba, ang mindset nila, oh, yumaman sila dahil nakapag-asawa ng puti. Nagkaroon sila ng ganito dahil nag-asawa sila ng puti. Diyan ako nagagalit. Kasi, I can relate to that. Keep going. Yeah, because they keep on thinking that us being a wife of a fam, ayan, parang hindi na kami gumawa ng tama sa buhay namin. Pero sa totoo lang, kaya gumanda ang buhay ng aming mga puti dahil na rin sa amin. O, di ba, Miss Laila? Leslie pala? Oh, alright. Hindi ganun talaga. At saka sasabihin nila, natin, hello sa iyo, Ma'am Shi Baby Lagitan Sin Show ko. Welcome po. Good morning sa mga idol ko. 2 founders ng Team Pink Fighters, host advisor. Oops, ako pala yun. And Team Moray Maghusay, Ma'am Emily Maguire. Hello. Yes, hello. Po ang mga founder ng mga taga Team Moray Maghusay. Hello po sa inyo dyan. And welcome dito pa talaga ako nag-follow. Ang ating pong tinatalakay ngayon ay yung raising
Godly Children with Millionaire Mind that I'm Oh, going di to ba? be on. It's going to be on the book soon. Sabi ko kanina ang introduction ko, matagal ko na to at umpisahan ko na yan. And since I'm in the social media, come on, join me in the journey with this. Yeah, and you know what? That is also my my dream to have my own book. Pero puro umpisa lang. Puro umpisa lang. Hindi ko natatapos. Kasi, syempre, at the middle of what you're doing is marami ring nagiging conflict. Diba? Yes, kasi Am I bawat right or am I character na right? ilalagay mo dyan sa sulat mo, Sisi, it has to be confirmed na okay sila na ang kanilang, kung sino mang character yan ang ginamit mo dyan sa sulat is okay Yeah, sila. siguro pag pumunta ako ng Canada, mabubuo ko na yun. Oh, sige, punta ka na rito. Kasi puro ako umpisa. Alam mo, I have so many things in my head is full of but hindi ko matapos-tapos eh. But anyway, siguro mahaba-haba pa yung buhay ko. Ayan po. Hello po sa inyo, Mamshi Baby. It's great to see you here. Great to see you. Yeah, good morning, Mamshi Baby. It's been a long time that we haven't seen you kasi hindi na ako nagla-live pero ngayon sumisingit-singit din ako kay Malin. Yes. Yeah. So ayan, going back, Sisi, so okay na ba tayo sa pagtulong? Kung anong prinsipyo dapat ng ating, paano tayo tumulong? Yeah, ang prinsipyo natin, tulungan natin. Madidiplit, walang kahit gaano kakayaman, madidiplit at madidiplit ninyo ang inyong mga resources kung lahat ng nangangailangan ay tutulungan ninyo. Mayroon lang kayong, dapat mayroon dyan hanggang saan, sino, hanggang saan ang inyong matutulong. Yeah, At turuan natin sila mamingwit. You have to stick on that. Otherwise, yeah, marami you talaga will. dyan. Yeah. At alam mo ba sis, eto tingnan mo, hope for today's families kasi syempre nasa mundo na tayo ng social media. So bilang magulang, araw-araw pa rin tayong mag-aaral kung paano natin i-guide yung kasi life is everyday learning. Hindi mo That's sasabihin right. magaling ka na. Hindi mo sasabihin, I know that, I've been there, been that. But you have to learn life in everyday. Yeah, tapos tingnan mo, dahil kailangan natin ng pera araw-araw, meron din akong binabasa, pera na hindi bitin. O, di ba? Ganyan ang mga binabasa ko kasi I have to, hindi ko sasabihin, oh, ganito na yung edad ko, alam ko na lahat yan. Hindi, walang magaling. Di ba? We have to learn everything. So, Sisi, sa akin, yeah, it's good na pinakita mo yung mga books na yan. Behind the scene, I do have those. Diba? Well, if you could see kung books ang pag-uusapan, but this is not the time for me to show off. But yes, I have books for raising kids. I have books for, basta marami ako niyan. But more on Christian values, I also have for, how to become a positive wife. Yeah. When it comes to, honing my mind. And this is always, parati ko to sinasabi lagi sa aking mga anak-anak, I give you all the independence. I am not the type of mother na nagmamother pa rin ako na nagsisirmon kahit saan kayo. No, it's not. I trust that, the values that I give you long time ago until now, for example, yung panganay, until now, you're already this type of age and yung bunso, you're already this. And know that I already implanted all of my knowings or my knowledge into your heart and into your mind. I hope you have to live it as well. Otherwise, kung sakasakali man, balik lang kayo dito. I'm just a text away. And also, I have all the, para sa aking, pagre-raise ng aming mga anak, hindi lang naman ako. Kudos din sa aking asawa kasi we have to do this. I cannot do this on my own. Yeah. It's not that I cannot, kayabangan naman yun kung ako lang ang gumagawa. No, it's not. Yes, it is course. my husband as well that make my children more confident na kahit wala ako, andyan lagi siya, na talaga namang, yung confidence ng aming mga anak is nandun, balanced, stable. And, with the feeding of when it comes to learning, I never stop learning. I always have my book with me. When it comes to physical, when it comes to my mental health, when it comes sa diet, when it comes to mga therapy, when it comes to food and other things, I have all of those. Kung kakailanganin ko yung para sa sakit sa ganito, I just have to open my book. And they are like also a Bible with me. When it comes to spirituality, I and my husband, para mag-grow kami, hindi lang sa Biblia, kung hindi in action, being as wife and husband, something like that. So we do all of those. As I've said, we are far away from perfections. Yeah. But nevertheless, we're working hard
to be righteous, at least, alam mo yung tipong, kaaya-aya naman tayo, wag na sa iba kung hindi sa Diyos. And also, para sa aming mga anak, kasi siyempre tayo yung salamin ng ating mga anak. Hindi, sabi nga nila, ang ating mga anak, they will never fall away from a tree. Yeah. O, di ba yung kwento ko nga Yes, Oo, hindi yan sila tama. lalayo kung babagsak sila. Hindi ang apple, ang mansanas, ang prutas na mansanas, hindi yan babagsak sa malayo kung hindi dyan lang din. Tama, tama. So, Kaya yung kung paano tayo kumakatawan sa ating pamilya, ganun mo makikita, 'di ba? Pero I cannot English. I cannot explain this. But sa pamilya meron at meron din naman isa. Hindi ko alam, hindi ko sinasabi, siguro ako diyon, ganun. Pero sumasablay, yes, kasi I can say that we are 8 in the families, pero sabi nila ibang-iba ako. Pero the thing is, I'm not black sheep, but the thing is parang iba daw ako sa mga kapatid ko. Hindi naman kasi pwedeng lahat mabait. Hindi naman ako mabait, inaamin ko yan. Pero siguro lang, alam ko yung tama sa mali. Yun ang importante. Di ba? ayun na nga, Sisi, yun pa yun. Lagi daw siya, yung mga na nagsasalita ng mabuti, hypocrite daw yun. So, anong masasabi mo doon? Hindi. They are Plastic, not... I would say it's not hypocrite, but they said plastic. Hello, Elsa. Yeah, regarding with that, siguro mga taong plastic. Yeah, kasi ito ang kaibahan. Nung ako nandito sa Pilipinas, laging we consider the feelings of others, what they will feel, right? Pero nung ako nandoon sa ibang bansa, they can straight to you straight away what they want to say. Hindi yun kaplastikan. So, for me, na pagtanto ko na dapat talaga maging totoo tayo, whether we hurt them, kung totoo, what is true. If it is true kasi parang nakakasakit, sabi nila. Pero dapat nabubuhay na tayo. No, hindi na tayo third world na mag-isip na parang, we have to consider feelings of others na, baka masaktan ko siya. No, you have to say it straight to the point na ganito, maging totoo tayo. Huwag tayo maging plastic. If I don't like the person, I don't like the person. No need to force me. Kasi nga, feeling ko yun eh. Hindi ko siya gusto. Iba naman yung feeling mo para sa kanya. We have not the same feeling. So, yun. Kung masaktan man siya dahil totoo, sorry siya. Diba? This is me. I'm Emily Maguire. No, Elsa Adarnas. Alright. Sa akin naman, Sisi, hindi ako basta-basta pumapatol. Kasi, how did you say na plastic siya? Paano ko sasabihin, kakilala ko ba yung tao pag kunyari may nagsabi sa akin, plastic pala siya. Yung tipong, mayroon siyang sinabi sa'yo, kunyari i-encourage ka. Tapos something like, make it another, I don't know. Naano ako dyan medyo sa pag sinabing plastic, no? Why did I say that? Kasi, pati sa pagtulong kasi, Sisi, this is also related. Plastic pala siya eh. Tumulong pa pala siya, tapos plastic lang naman din pala siya. So, no, kasi it's the way the people think as well. So, ngayon, minsan kasi, dito din nang gagaling talaga. Ang pakikipagsamahan, for example, they call you plastic. It's up to them na. Hindi na natin sila mababago. Pero kung ano tayo, kung sino tayo, yun na kasi tayo. Hindi natin pwedeng baguhin yung sarili natin para lang sa kanila. Diba? It's like, accept me for who I am. And I don't mind if you don't like me. Diba? Ganun lang yun. Alright, so I think it's a good point kasi that's what I'm gonna say. Kunyari, ako, madalas yan, I do not need na malaki ang boses. Kailangan very forceful ka, yung tipong ganun. Yeah. Kasi ito na yun eh. I practice always na, matagal tayo nagtrabaho sa corporate, so I practice professionalism. Hindi ko kailangan ma-out of control dyan na sasabihin, ikaw plastic ka, or kung ano sasabihin, magagalit ka dahil, actually, nasa sayo yung character mo yun. It's because out sa akin, pag ikaw ay nagwawala sa loob ng marami dito, lalo na dito, masasabi ko yun, it's out of control. You don't know how to control. Iba naman yung sa ano. Hindi plastic yun pag sinabi ko tama na. Magagalit din ba ako pag mayroong magagalit kasi because of makisama ako sa'yo because of plastic ka. No, it's not. It's because, in my own opinion, there is a right place of doing it so. Hindi mo basta-basta sasabihin yung tao na tumulong na sa'yo pag sasabihin ka pa ng plastic unless na lang yung tulong niya is talagang plastic talaga. Yeah, when you say plastic, yung pakitang tao lang na tinulungan ka for the sake of the views of the social media. Which that is a different story. So, say hello natin si Sir Charlie. Good morning. Think about it first before you talk about that type of word, lalo na sa kapwa mo kasi otherwise, ang balik ay sa'yo din.
Because pag Yes. sinabihan mo ako, for example, hindi naman ako, kung hindi, pag sinabihan ako niyan, babalikan ko ang bahay mo, I'm gonna look who you are as well. Yeah. Don't you say? That's why it reflects So, your natatanda personal. ko talaga yun kung paano ka pa, kung ako, kunyari, Sisi, hindi ko pwedeng i-treat yung mabait sa plastic kasi mabait na talaga siya. Bakit ko pa sasabihin plastic? As opposed to the other one, yun naman talaga, na mas yun ang mas maraming sinasabi. So, what we gonna say? Kanino ako maniniwala? Integrated kasi na yun sa sarili at titingnan natin ang bahay niya. So, of course, it's simple as that para ma-identify natin kung sino ba talaga. Kasi kung minsan, dito sa social media, we are portraying something na hindi tayo. Marami Sir Charlie Antonio Palencia. Thank you, sir, for watching. Yeah. Allah, nahiya naman sa ako. mga friends, this is Emily Maguire. Hello sa inyo. Yes, Sir Charlie. Hello, Hello, sir. Adelina Anday Elino. Hello po sa inyo dyan. Ma'am, Yan, daming dumaan Adeline na Tansing Show po. friends dito. Salamat po. Hindi po kami nag-aaway ni Sis Mali. Uy, tingnan nyo, oh. Meron akong malaking patch. Ano yan? Nadapo sa init? Oo. Napaso? Oh, kulang kasi yung priniprito ko. Kala ko masarap to. Bacon. Char. Hindi nga, anong nangyari? Oo, napaso ito. Tapos, ang sakit pala. Pero anyway, kung hindi tayo makakaramdam ng masakit, di natin alam Anong na ginawa mali. mo? Bakit yan napaso? Hindi, nagluluto ako and then I'm talking with someone and then, oops, yun, nahagip. But anyway, Kinulang it's okay yata. na. It's healing, period. Yeah. Sisi, to avoid that, there's a first aid. I don't know if, ito lang naman. Yeah. White egg. Oh. Wash it first in the cold water, just on top, yung sa tap water. Yeah. Wash it, and then right away put it in there. It does, decrease yung damage. Aloe vera naman nilagay ko. White egg. Hindi And I'd ko say, kasi mas alam. siya, kung mayroon kang aloe vera, ipagsabay mo yung dalawa. Oo. Mabalik tayo sa spoiling the, saan na ba yung topic natin? Spoiling the kids or helping others or what? So, focus lang muna na tayo ngayon. This is just, kasi this is just a first series of my topic, no? So, raising godly children with millionaires, with millionaire mind. So, yun, nasa elementary pa lang tayo, paano tayo, mga ways para ginagawa mo yung mga bagay-bagay na yan. Kasi kung babayaran mo, for example, yung a little bit of chicken, a little bit of rice, a little bit of fruit, a little bit of vegetables, tama na yan. It's a whole food para sa anak mo. Kasi elementary pa lang yan. So, i-explain mo yan. Pag binili mo yan sa restaurant, how much is this? You're saving already about $6.99 or $7.99. Plus, if you have the smoothie, as opposed to Tetra Pak, ay, pasensya naman dyan. Hindi ako hindi ako uurang ang dila when it comes to nutrients of my family. Yeah, alam mo. Yung mga Tetra Paks na, puro sugar, loaded with water and sugar yan. So, why would I give my children if I can have my orange juice over alam mo, sis, yung mga anak ko, hindi sila nung toddler, preschooler, something like that, hanggang mag-high school sila, hindi ko sila inalaw talaga ng ganyan. Kasi unang-una, bawal sa kanila. Pangalawa, tubig lang. Tapos meron yung time na nagtanong yung classmate ng anak ko, why, English speaking why you don't drink any juice? You only drink water. Alam mo sagot ng anak ko dyan? Because we don't have money to buy juice. Di ba? Pero nag-aaral siya sa international school. But we cannot afford to buy juice. That's it. Di ba? Ang cute nga ng anak ko, tinanim na niya yung coins. Kaya alam mo ngayon, hindi sila nangihingi sa akin na even though they are not working yet because still they are in school. Pero hindi sila, kung magkano lang yung ibigay ko na allowance, yun lang. They don't ask for more. Kaya naniniwala ako na galing sa magulang ang pagdisiplina ng anak talaga. Yes. Pero hindi talaga humihingi ng mga anak ko kasi may mga pera sila. Pero naman, mga adult na sila, 18 and 20, asat pa sila, mayroon tayong amortization, mayroon silang libreng bahay, libreng tubig, libreng internet, libreng ilaw, libreng sasakyan, libreng gasolina, Ang kasi pero may dito, mga trabaho sila. Ang kaibahan kasi ng Pilipinas is like they cannot find a job here pa kasi nag-aaral sila, unlike there. Kasi dyan, alam ko naman, eye-opener naman ako pagdating sa abroad. When you're 18, you can do whatever you want, you can work already. Pero kasi dito, parang kung mag-work sila, it's not because they are going to look them down. But the thing is, parang
mas malaki pa yung ano kaysa yung kikitain nila sa labas, di ba? So, it's not worth naman. Pero kung kahit dito kung kunwari ako, mag-work ako sa isang establishment dito, tapos ano, mag-work pa rin ako. Kaya nga hindi ako nag-work dito sa Pilipinas. Kasi parang, ay, nako. But Yeah. anyway, Well, ito naman sisi sa when it comes to that, kasi dito, dyan kasi wala masyadong companies na yeah, tumatanggap sa mga teenagers natin, no? Dito kasi talaga may oo. program talaga sila Oo. na Ganun din sa magtrabaho London, eh. sila. Of course, it's also Yeah. a choice. Mm. Pero, ang maganda kasi nung una ayaw ko nun, sisi, ayaw ko niyan na magtrabaho sila. Pero sabi ng daddy nila, para hindi ka na magsasabi sa kanila na wag yan. Kasi, of course, may budget tayo dyan. Hayaan mo na sila para naman mayroon silang pambili ng ganito. Pag mga parties ng kanilang Oo. mga friends, pang regalo nila, kung sinong gusto nilang regalo. Totoo naman. And also, it's not just about the money. It's Mm. the character, sisi, na binibuild sa aming Yeah. mag-asawa. Pumayag na rin ako kasi kapag pinagtrabahuan nila, they know how to handle their money. It's not just about, okay, gonna Yeah. put your money in the bank, but it's not. Kung hindi, they can see their money na nag-grow habang sila ay sumasahod, na appreciate nila, oh, ganito pala ang kumita ng pera. And pagtatrabahuan nila yon, tapos gagastusin nila, and then they know what to do with it. So of course, mayroon akong mga rules na binigay sa kanila dyan. Yung bunso at yung panganay, medyo mabagal yun. Pero what do you expect? Mga estudyante pa lang din naman sila. Pero, it does starts with us. Yung education ng parents sa anak is malaking yon sa magulang, sa mga as a anak part natin, of malaking resources para sa kanila na hubugin Yes. natin ang ating mga anak para yung tipong, walang mahirap dapat sa mga Kaya susunod nga na generation. Alam mo, pag ako nakakakita ng mga estudyante, naka-uniform, mga ganyan. Kasi madidistinguish mo naman kung college, high school, or like that. So, parang, alam mo, pag nakakakita ako ng mga estudyante na, hello, Gaspar! Parang, tapos nag-Starbucks or something na nandun sila sa expensive place. So, sabi ko, ay, nakakalungkot lang din isipin na they are asking money from their parents and yet, nagagastos lang ng ganun. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag kayo makipagsabayan sa mga yan. Starbucks is Starbucks, but the thing is, at hindi naman talaga sila pumupunta. It's just the way how it is. Yeah. The mindset of the people na inano ng Starbucks social. Yung tipong gano'n, di ba? Hello, mga mahal kong Frenny! Daddy G. Oo, mga angat, di na Papa G. Daddy G. Naasar na naman yan sa akin. Nandito na naman yung pang-asar, sabi niya. Yeah. So yun. Okay, Sisi, siguro dun na muna tayo sa susunod ulit. Okay. Tayo magkaroon ng ganito pa rin mga series ito eh. So, sunod naman ito kasi elementary na mga yung mga practicals na ginagawa natin, sinishare ko dito sa mula baby hanggang elementary. Then high school naman tayo next time, and then college, and then what I did with my kids. Yeah, okay. So, baba mo ako saglit. Dito. Si Marie Abilino, pampasosyal kasi Starbucks, mga sisi. Sa totoo lang, hindi ko tinuruan ang aking mga anak ng magpasosyal-sosyal tapos wala namang pera. Or kahit branded ang mga nila, ayoko silang magpasosyal-sosyal dyan na nakabranded ang kanilang. Anong ibig mong sabihin? Kasi malaking yun sa ating lipunan pagka ganun. So, as much as possible, pwede ba low-key lang kayo? Branded or not? Kapi man yan sa Starbucks or hindi? Kapi pa rin naman yun? Correct. Alright, so ayan Sisi, magpaalam na tayo. Maraming salamat po sa mga umakyat. Sisi, sa iyong mga friends, sige, magpaalam ka na. Bye everyone. Thank you for listening to our podcast for today. And this is Emily Maguire. Thank you. Yes, and this is Malin de Varazerquez po, naka-base dito sa Edmonton, Alberta, Canada. And thank you for coming. And ako muna ay magpapaalam na muna. Lagi kong sinasabi, love immensely, work smartly, and play the hardest. God bless you all. Visit my thank you. Mwah. Salamat po sa lahat sa inyo dyan. Bye. Have a nice day.